Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, Taong nag-audit sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte, giniit na kulang-kulang ang mga dokumentong isinumite sa kanila ng opisina ng bise. Gumastos din daw ng milyon-milyong piso sa mga bagay na hindi naman dapat ginagamitan ng confi funds. duda ni Ombudsman Boying Remulla may trumabaho para makapagpiyansa si dating Senador Bong Revilla. Mga nagbabanta kay Pangulong Bongbong Marcos, tila pareho lang daw sa mga nagbabanta kay Senator Risa Hontiveros. At bukas, asahang magiging maulan. Alamin ang update tungkol sa habagat at bagyong Luis. May mga paglabag daw sa paggastos ng milyon-milyong pisong confidential funds ang opisina ni Vice President Sara Duterte. Ayon yan mismo sa nag-audit nito na tumistigo sa impeachment trial ng bise. Lumutang din ang mga bagong pangalan na nakatanggap ng pera. Kabilang dyan ang nagngangalang Andy Lim at isa pang may apelyido ring Piatos. Ayon sa testigong si COA State Auditor Roderick Huamil, hindi sumunod ang OVP sa joint circular sa paggastos nito ng 125 billion pesos na confidential funds. Kabilang dyan ang hindi kumpleto na laman ng isinumite nilang physical o financial plan. May nakita rin silang butas hanggang sa revised accomplishment report ng OVP. May mga pinagagamitan daw kasi ng pera ang OVP na hindi pinapayagan sa confidential funds, gaya ng 40 million pesos na halagang medical at food aid, pati na ang pagbabayad ng incentive sa informant na wala namang kasamang patunay ng tagumpay ang surveillance o intel gathering. Pakinggan natin ang bahaging yan ng paglilitis. Bakit hindi allowed ang medical expense for 40 million? Dahil hindi po siya kasama dun sa enumeration ng item 4.8 at yung enumeration po na yon ay exclusive. Yun lang po yung Exclusive. allowable confidential expenses. Dapat may supporting document na nagpapatunay na successful ang result ng activity na yan, yung information gathering. Ang tanong sa iyo, Mr. Witness, meron bang mga dokumentong sinubmit to show the success of that surveillance? As of that time po na sinamit itong revised accomplishment report na ito, wala na po silang ibang sinamit na document evidencing the success of the information gathering or surveillance activities. Inisa-isa rin ang mga ginasta sa confi funds sa loob lamang ng 11 araw noong 2022. Kabilang dyan ang bayad sa reward na various goods at medicines, purchased supplies, mesa, upuan, desktop, computers at printers at various goods na 34 million pesos. Puro acknowledgement receipts lang daw ang ipinasa ng OVP dito. Walang opisyal na resibo at invoice kung saan binili ang mga ito. Ito ang bahagi ng paglilitis kanina. Hindi ba confidential yan kung saan drugstore ka bumili? Hindi naman po siguro confidential kasi ang confidential po mismo ay yung paggagamitan, hindi yung pagbibilhan. Pinagbilhan ng mga tables and chairs tsaka desktop. Hindi ba confidential yung mga pangalan ng mga hardware stores na yan? Hindi rin po necessarily na confidential yung pangalan ng hardwares dahil yun nga po, hindi naman confidential yung pinagbilan kundi yung paggagamitan ng kanilang pondo. Ayon pa kay Wamil, sa 10 taon niya sa Intelligence and Confidential Funds Audit Office mula 2014 hanggang 2024, si VP Sara lang daw ang inaudit niya bilang vice-presidente at nooy DepEd Secretary. Ito ang sinabi niya tungkol dyan. Bakit Vice President Sara Duterte lang? Since nung nag-assume po ako ng 2014 sa ICPAO, wala pong naging appropriation for confidential funds si dating Vice President Binay at si dating Vice President Robredo. Tanging si Vice President Sara Duterte lang po yung nagkaroon ng appropriation for the confidential funds. Sino-sino sa mga sekretary ng DepEd ang inaudit mo for confidential funds? Tanging si Vice Presidente Sara Duterte lang po. Samantala, naglabas din ng prosekusyon ng mga resibo ng mga nakatanggap ng pera sa confi funds. Kabilang pa rin dyan ang kontrobersyal na si Mary Grace Piatos na nakatanggap ng 70,000 pesos. Ginamit niya raw ito sa gamot
Lumutang din ang pangalang Renan Piatos na tumanggap ng 110,000 pesos para sa purchase of information. Nariyan din ang mga pangalang Andy Lim, Miko Harina, Alejandro Piquet at iba pa. Pakinggan natin ang bangayan dyan ng prosekusyon at depensa. In the name of Odi or Andy C. Lim for 50,000 pesos. Andilim. Kanya ko pala hindi mabasa. Andilim. Para kay Andilim. December 27, 2023 is outside the coverage po nung kanilang period of disbursement, which is December 21 to 31, 2022. Kung merong Andilim, siguro dahil Objection, pikit. Your Honor. I'm sorry, but I've been giving leeway to opposing counsel, but I think she's been coloring, the contents of the documents more than what is shown Your in the Honor, I'm documents just reading. It itself. says here. And No, counsel Your Honor. can it says Andilim. Alam mo dyan, ikaw nag-cover ka nito everyday. Dyan ako nagtataka. Sino nag-isip nito mga pangalang to? Andy Lim, Mary Grace Piatos. Renan Piatos. Diba? Oo. Siyempre, wala pang paliwanag dyan. Baka yan yung aabangan natin bukas. Pero, unless talagang humarap yung Mary Grace Piatos, no? Kasi yun yung inaabangan sa defense. Pero, kanina, parang ang pinag-iisipan dyan is baka dahil aliases ka siya, hindi talaga totoong pangalan. Kasi, klaruhin lang natin, yung pagbabayad sa informant ay kabilang talaga sa pwedeng gastusan ng confidential funds. Oh. Pero ang malinaw kanina na na-establish, dapat pala meron kang patunay na nagkaroon ng successful surveillance at intel gathering. Hindi ka lang basta maglalagay ng pangalan tapos sabi mo, ayan, binayaran ko yan. Dapat pala, yun lang ngayon lang din namin nalaman na, so ang hinahanap pala ng COA, kaya sa nakita ng butas, nasa ng patunay mo na naging successful itong intel gathering na ito para bayaran mo siya. And I think it's very telling yung question kanina kung ano-ano ba o kailan ba nagsimula itong confi funds na to. Paano nangyari na yung current na Office of the Vice President, tapos nung siya yung umupo as DepEd Secretary, merong confi funds, pero yung mga sinundan niya, wala. Precisely So paano what- nangyari siya? Precisely what they said kayo nung Oo. nagpo-cover kami. Parang kami, talaga ba? Parang kasi akala namin, siya lang yung inaudit kasi sa kanya nakita ng butas. Hindi. Si VP lang pala ang inaudit kasi siya lang ang may confi funds. Both OVP at DepEd. At siguro mas dagdag ko na rin, yung 5 oras na yun, almost 5 hours na yun, nagulat kami kasi towards the end namin na-realize na, yun pala ay tungkol pa lang doon sa December 21 to 31, 2022 confi funds. Okay. Hindi pa nakukover yung 3 more quarters ng 2023. Oo. So, ipagpapatuloy pa bukas yan. Hindi natin alam kung ganun din kahaba. Pero alam mo, interesado pa ako, paano nangyari na inaprubahan ng Congress yung budget ng confi funds under OVP kung sila lang pala yung nabigyan nito compared dun sa mga previous administration and still under PBBM? Tama. At yun lang yung tanging dagdagan ko lang. May point of conflict kasi kayo na Masi. Ayaw mag-agree ng defense dun sa mga resibo, acknowledgement receipts nung 11 days na paggastos. Oh. Ayaw nila yan. Ayaw nilang stipulate yan. Kasi ang sinasabi nila, may point sila sa defense na questionin nila yan. But all other things, in-stipulate nila. Nag-agree sila. Acknowledgement receipt, isa pa yan. Bakit hindi official. official receipt? At walang invoice. Pera ng bayan to. Exactly. Diba? Yan mismo yung sinabi nung witness kanina. Anyway, sige. Samantala, itinanggi ng palasyo na may selective justice sa pansamantalang paglaya ni dating Senador Bong Revilla. Tugon niya ng palasyo kasunod ng pagkwestiyon ng ilang grupo sa pagpayag ng Sandigang Bayan na makapagpiyansa ang dating senador. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kung selective justice ang nangyayari ngayon sa usapin ng flood control scandal, hindi na dapat sinampahan pa ng kaso si Revilla. Hindi rin daw hawak ng Pangulo ang desisyon ng Korte sa kaso ni Revilla. Malinaw rin anya ang separation of powers at judiciary na mismo ang nagdesisyon ukol dito. Dagdag pa ni Yuse Castro, may mga kasabay na nakasuhan si Revilla na hindi napagbigyan ng hiling para sa temporary liberty. Kaya hindi raw pwedeng sabihin na hindi sapat ang ginawang trabaho ng ombudsman. Narito ang pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Kung yan lang din po ang iisipin ng mga kababayan natin, na bakit siya pa ang unang na nabigyan ng temporary liberty, kung yan talaga ay may katotohanan,
at sasabihin natin may kamay ang Pangulo dito. Hindi ba dapat hindi na lang siya sinampahan ng kaso? Pero siya yung nauna sinampahan ng kaso. So walang logic. It doesn't follow na siya ang unang pakakawalan dahil kaalyado. Inasahan na raw ni Ombudsman Boyeng Rimulya na papayagan si Revilla na makapagpiyansa. Sa isang panayam sa radyo, sinabi niyang tila trinabaho raw para makapagpiyansa ang dating senador. Hindi naman sinabi ni Rimulya kung sino ang pininiwalaan niyang trumabaho dito. Pero giit niya, gagamitin nila ang lahat ng remedyo para mapatunayang malakas ang ebidensya laban sa dating senador. Narito ang pahayag ni Ombudsman Boyeng Rimulya. Kasi we predicted this to happen. Alam mo namin to, binabanggit ko na sa iyo, Pao, to. I was mentioning this in one of our lunches na mangyayari yan. Meron talaga mangyayari na mukhang tinatrabaho na magkaroon ng grant of bail. Pero that's only a battle. We have to win the war as a country. Yes. Itong gerang to, bansa ito, na nakikipaglaban na Total. para sa kanyang survival. So we just need the country to help us. Sa desisyon ng Sandigan Bayan 3rd Division, bigo raw ang prosekusyon na magbigay ng malakas na ebidensya para patunayang guilty si Revilla sa malversation. Wala rin daw na ipakitang ebidensya na alam o pumayag si Revilla sa paglulustay ng pondo ng pamahalaan ng kanyang mga kapwa akusado. Paliwanag pa ng Anti-Graft Court, ang malversation ay nangyayari lang kapag pampublikong pondo ang pinag-uusapan. Pero ang pera daw na natanggap ni Revilla ay galing sa mga kontratista at hindi sa kaban ng bayan. Ikaw naman ang nagko-cover nito. Ikaw ang mag-umpisa. Sige. Hindi ba? Ang nakakagulat dito, parang sampal kasi siya, di ba? Doon sa administration. Kasi matatandaan natin, ilang beses paulit-ulit na sinasabi ng Malacanang na kaya ang bagal magsampa ng kaso against to sa mga involved sa anomalies ng flood control project dahil pinag-aaralan and they want to make sure na merong ebidensya. At airtight. Di ba? Airtight. Oo. Pero ang nangyari ngayon, kung ganun pala yung basis bago magsampa ng kaso, paanong nangyari na yung mismong Sandigan Bayan ang nagpumayag kay dating Senador Bong Revilla na makapagpiyansa sa isang kaso na non-bailable supposedly dahil lang sinasabi ng Sandigan Bayan, wala kayong ebidensya para sabihin na guilty si Senador Bong Revilla dito sa pinaparatang na anomalya sa Pandi, Bulacan. For context lang, even if napiyansahan itong kasong malversation ni Senator Bong Revilla, the case persists, ha? Andun pa rin siya, mga kapatid, at least para dun sa, hindi, laya lang siya, kumbaga, habang dinidinig ang kaso, hindi siya nakakulong. Yes. Diba? Pero nandyan Oo. yung kaso. And siguro, dagdagan ko na rin, naalala ko kasi sabi ni Bukay, wala talagang non-bailable. Kasi, pwede mo ka naman talagang hindi lang siya yung, pag lumabas yung warrant of arrest, pwede ka mag-bail. If hindi ganun yung malversation siya ka-planter. Pero, pwede talagang mag-request yung kampo mo na i-bail siya kapag ganito nga na may mga butas sa prosekusyon. Yes, at saka malinaw din yung nakasaad doon sa naging decision ng Sandigan Bayan dito sa bail. Pinagbasihan nila yung Enrile versus Sandigan Bayan. Na bagamat non-bailable yung kaso, kapag nakita nila na teka walang enough evidence na ipinakita yung prosekusyon, so pwede nating i-grant yung bail para sa kinasuhan. So medyo kailangan magdoble trabaho nila Kailangan. Boyeng Rimulya dyan, ano? Kasi the fact na, very telling the fact na nabigyan ng bail means medyo hindi ganun ka-airtight. Mahina. Oo. Okay. Samantala, lubog sa baha ang maraming lugar sa Pangasinan dahil sa pag-ulan. Nakisabay pa ang high tide, kaya may mga bahay na pinasok ng tubig. At live mula sa Dagupan, Pangasinan, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kamusta kayo dyan? Mayaan wala pa ring patid ang ulan na nararanasan sa malaking bahagi ng Pangasinan gaya dito sa Dagupan City dulot ng habagat na pinalalakas ng Bagyong Luis. Bagamat mas humina na yung buhos nito sa ngayon, mabilis namang nagdulot ng mga pagbaha ang halos buong araw na pag-ulan dito sa probinsya. Yun, mga bok, no? Ito yung ilog dito. Umapaw na ang tubig sa tulay na ito sa barangay Samang Norte sa Bolinao, Pangasinan. Halos magmukhang ilog na ang buong lugar, kaya pansamantala itong hindi madaanan. Sa barangay Herminal sa Bolinao pa rin, pinasok na ng baha ang mga bahay. Ayon sa mga residente, sumabay sa ulan ng high tide kaya umabot hanggang tuhod ang baha.
Sa pool din sa video na ito na halos umapaw na ang dam sa barangay Kibuar, Alaminos City. Nag-abiso na ang barangay sa posibleng pag-apaw ng dam. Binaha naman ang kahabaan ng Mayombo District sa lungsod ng Dagupan. Bago mag-arko ng Dagupan. Ayan, ganyan yung lalim na ngayon dito. Baka pagka mababa yung motor nyo, baka di kayanin. Mataas din ang tubig sa tapat ng Dagupan City National High School. Ang mga sasakyang yan halos malubog na sa tubig. Pati ang Nalsian San Miguel Road sa bayan ng Calasiao, binaha rin. Tuloy-tuloy kasi ang ulan simula pa kagabi. Nangangamba naman ang mga residente sa pag-apo ng Marusay River sa Calasiao. Kaninang alauna ng hapon, lampas na sa normal level na nasa 1.7 feet ang tubig sa ilog. Hindi rin nakaligtas sa pagbaha ang Kabiloocan Elementary School sa Calasiao. Meron tayong mga isolated stagnant water sa ating mga kalsada dito sa ating bayan. Yun po yung nakita natin sa post ng ating mga netizen. Kanselado na ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Pangasinan bukas. Katamtaman hanggang sa malalakas na ulan ng posibleng maranasan sa Pangasinan, kaya nakaalerto ang kanilang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mayan, bandang hapon, nagsimulang humina na kahit papano yung mga pag-ulan na nararanasan dito sa malaking bahagi nga ng Pangasinan. Kaya naman, humuhupa na rin paunti-unti yung mga baha, lalo na sa mga main roads or mga kalsada dito nga sa probinsya. Pero ramdam pa rin kahit papano yung malalakas na hampas ng hangin dito nga sa area, dulot pa rin ng habagat na pinalalakas pa nga rin ng Bagyong Luis. At sa ngayon, nakataas pa rin ang blue alert status, sabi ng PDRRMC ng Pangasinan. Ibig sabihin, naka-standby ang lahat ng mga ahensya ng pamahalaan, oras na kailanganin, lalo na ng mga responders, just in case na mangailangan na magsagawa ng paglikas sa mga residente doon sa mga low-lying areas. Kasunod yan ng pinangangambahang malalakas na buhos na ulan pa rin na maaaring maranasan hanggang bukas. Mayan. Okay, maraming salamat Juan Gualvez. Ingat kayo ng iyong team dyan. Mga kapatid, patuloy na magpapaulan bukas ang Bagyong Luis na ngayong gabi lang ay ibinabana ng Pag-asa bilang isa na lamang low pressure area. Naglandfall yan kaninang hapon sa Maconacon, Isabela. Base sa satellite image, malaking bahagi pa rin ng Luzon ang natatamaan ng rain bands ng LPA, kabilang na ang Metro Manila. Bago yan ay itinaas ang wind signal number 1 sa halos buong Cagayan Valley at ilang bahagi ng Cordillera Region. Sa kabila ng downgrade sa bagyo, halos buong Luzon pa rin ang magdamag na uulanin bukas dahil sa Bagyong Luis. Pinakamalakas sa Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, La Union at ilang bahagi ng Nueva Ecija. Magpapaulan din ang habagat sa Western Visayas, Negros Island at Palawan. Sa forecast ng Metro Weather, posibleng malusaw o humalo sa dalang hangin ng habagat ang Bagyong Luis sa mga susunod na araw. Pero hindi pa riyan natatapos ang maulang panahon. Palalakisin pa kasi ng Typhoon Dolphin na nasa labas ng bansa ang habagat. Dahil dyan, maulan pa rin ang ating panahon hanggang sa weekend. Sa kanlurang panig ng bansa sa sentro ang malakas na ulan. Maulan din dito bukas sa Metro Manila dahil sa Bagyong Luis. Ganyan din ang panahon hanggang weekend dahil sa habagat. Showbiz tonight na tayo. Global box office ang opening weekend ng Spider-Man Brand New Day. Umabot sa $927 million ang nabentang ticket sa mga sinehan worldwide. Nasa 56 billion pesos ang katumbas na halaga niyan. Bida sa movie sina Tom Holland at Zendaya. Dito sa Pilipinas, higit kalahating bilyong piso ang ticket sales ng Spider-Man sa loob ng 5 araw. Showing pa rin ang Spider-Man Brand New Day. Opening pa lang ito ng aking chika, marami pa ako sa aking pagbabalik. Susunod, mga individual na nagbanta kay Senator Risa Hontiveros sa trace na nagbanta rin kay Pangulong Marcos. At dagdag na 20 pesos na fuel subsidy, irerekomenda ng LTFRB sa Malacanang. Magbabalik pa ang Frontline tonight.
Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nalaman ng NBI na mga nagbanta sa buhay ni Senator Risa Hontiveros ay ang mga tao ring nagbanta daw sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi yan ni NBI Director Melvin Matibag sa isang panayam. Gumulo ang investigasyon noong Hulyo nang makatanggap ng online death threat si Hontiveros. Tukoy na raw ng NBI ang mga individual at inihahanda na ang posibleng reklamong isasampa nila sa DOJ. Actually, na-penetrate na namin and I cannot give so much details because we are investigating it. Naipadala na ng NBI ang sabina nito para kina Batangas Representative Leandro Leviste at dating Congressman Jing Paras. Kaugnay ito sa umano'y tangkang pag-frame up kay Executive Secretary Ralph Recto. May hanggang Huwebes sina Paras at Leviste para tumugon. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, Biyernes pa napirmahan ang sabina para sa kanilang dalawa. Isang naarestong talent manager ang nagdawit kina Leviste at Paras bilang nasa likod ng pambubugaw sa 5 niyang babaeng talent. Kinontrata umano ni Paras ang talent manager para i-frame up si Recto sa isang sex scandal, habang si Leviste umano ang financier ng plano. We have to establish kung ano yung time frame. That's why we are subpoenaing the persons mentioned by the personalities na nahuli natin. I have to remind the public and everyone that si former Congressman Jing Paras and si Congressman Leandro Leviste were mentioned by the persons na nahuli natin. So as of now, as we speak, they're considered na wala pa talaga, no, na sasabihin may kasalanan. Sa isang pahayag, itinanggi ng kampo ni Paras na sangkot sa naturang plano ang dating kongresista. Wala raw siyang kinalaman sa pag-aalok ng 5 milyong piso sa nahuling talent manager. Si Leviste naman nagpost sa social media ng screenshot ng dating mensahe sa kanya ni Matibag. Sabay banat na alam daw niyang napag-utusan lamang si Matibag kaya't pinapatawad niya na ito. Pumirit ang LTFRB sa palasyo na itaas sa 20 pesos ang fuel subsidy para sa lahat ng public utility vehicles o PUV drivers. Mula yan sa kasalukuyang 10 piso kada litro na subsidy. Isinumiti ng ahensya ang rekomendasyon sa palasyo habang gumugulong ang hearing at wala pang desisyon tungkol sa hiling na pansamantalang taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Pero ayon sa LTFRB, ngayong linggo din nila pagdedesisyonan ang hiling na fare hike. 2 piso hanggang 13 pesos ang hiling na taas pasahe ng iba't ibang grupo. Sa gitna pa rin ito ng mahal na presyo ng petrolyo na epekto ng giyera sa Middle East. Inilatag naman natin yung dahilan na kung bakit 10 pesos yung ating hinihingi. Dahil nga doon sa ubod na ng laki nung nawalang kita ng ating mga driver na dulot ng mataas na presyo at yung masyadong mahal na presyo na rin ng mga pyesa ng ating mga jeepney. We would impress this upon our bosses na kailangan natin ng desisyon, no? Whether add to it or increase the fare provisionally. So lahat yan sana magka-desisyon na kagad. Susunod, summer comeback ng K-pop group na Red Velvet nirelease na. At kanta ng Bini ginamit na pampagising kay Bibi na nasa sinapupunan. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Back-to-back K-pop updates muna tayo. Unahin natin ang para sa mga Revelove. Nirelease na ng K-pop girl group na Red Velvet ang music video para sa kanilang pang-summer comeback na Surfin' Boy.
Dreamy Summer ang vibe ng video. Ang song ay tungkol sa pag-relieve ng best moments with someone special. Ang Surfin' Boy ay bahagi ng kaka-release lang din nilang extended play na Velvet Summer. Samantala, ipinakilala ng agency na Hybe ang panibago nilang 7-member girl squad na Tuwid. Binubuo ito ni na Sohee, Sia, Elena, Gia, Saki, Yihani at si Soyeon na younger sister ng Twice member na si Gio. Sa August 24 na ang kanilang official debut. It's giving Pinay Power ang latest August issue ng Vogue Philippines. Cover kasi nila dyan ang aktres na si Liza Soberano, film singer na si Her, Broadway star Lea Salonga at aktres na si Dolly De Leon. Sila rin ang lead cast sa upcoming animated film na Forgotten Island. Saktong-sakto sa buhay nila ang feature story. Sumentro yan kasi ito sa pagiging Pilipina nila, bringing their talent to a bigger and global audience. At yan ang buena mano natin, chika, this week. Kita-kits bukas. Ako po si Johnny Alipoon. Oy, para naman sa ating pabaong pampa-good night, hindi pa man nakakalabas sa sinapupunan, tila may free Coachella experience na ang sanggol sa Caloocan. Nagpatugtog at sumayaw ang daddy niya ng Bini Hits para sa kanya. Yan si Daddy Ralph. Minomonitor kasi sa clinic ang movement ni Baby. Bini song ang naisip ng kanyang daddy at mommy sa pagbabaka sakaling gumalaw si Baby. Sabi ni Mommy Kai, si Daddy Ralph daw talaga ang bloom. At nahawa na rin siya. First baby ito ng mag-asawa. Pero di ba sabi naman talaga nila kapag ka baby, mas maganda talaga. Ini-expose mo sa Yeah, music. sa music. Iba yung iba nga yung mga ano tawag ito, yung mga orchestra pa nga. Pero wala rin mga masama sa Bini. Oo. Bakit naman hindi? Ayan. Mapasayaw din ng maaga yung baby. Why not? In fairness kay Daddy, Bini. Bini fan, di ba? Talagang may pa-steps pa Kinabog talaga si siya. Mommy. Oo. At hindi mo natatanong, memorize ni Johnny ang salamin sa Oh my Ay, God! sample Parang na. hindi ako yun. Ay, hindi ba yun? Parang ikaw yun, Ay, hindi. Miss Ikaw Mea. yan. Sobra. O sige, ako na. Sige nga, sample. Sabi mo kayo na manonood ka ng Bini. Oo Yeah. pala, Ay, sabi ko makapatulog. yan, ha? O, hala siya. At yan po ang 30 minuto ng paghimay sa mahalagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami ang inyong kapatid sa Balitaan at Public Service. Sa ngalan ni Bok Edlingao, ako po si Maricel Halili. At ako naman po si Mehan Los Baños Oroseo. Walang iwanan sa Frontline Tonight.